DZRH TV at via online streaming. 9 na minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Sa ulo ng ating mga balita, 17 na paulat na nasawi, 9 naman nawawala sa pananalasa ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Bagyong Inday nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility pero signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes. Nasa 1,000 individual stranded sa mga pantalan dahil sa sama ng panahon. Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. Department of Justice tiniyak ang pinabilis na proseso upang makamit ang hustisya. Presyo ng diesel nakaambang tumaas ng 4 pesos kada litro. Kerosene may price hike rin sa Martes. Magsasaka patay 17 anyos na anak sugatan sa pamamaril sa Leyte. Balita mula sa ibayong dagat, US iginiit na dapat hayagang ipahayag ng Iran ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. At sa balitang showbiz, K-drama superstar Gong Yoo may bisita sa Pilipinas para sa fan meet. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Yan ang ating headlines ngayong araw ng Sabado, July 11, 2026. Live mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din po tayo napapakinggan sa 18 relay station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. DZRH Weather Bulletin. Alamin muna natin ang latest sa Bagyong Inday mula kay Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Doc John, maganda tanghali po. Magandang tanghali din po Sir Yuel at Ma'am Jackie. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yes po, lumabas na po ng PAR itong si Typhoon Inday at sa kasalukuyan ay nasa layong 590 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. Dahil po sa lawak nito, ay kahit wala na siya sa Philippine Area of Responsibility ay umaabot pa rin po yung pagbugso ng hangin o yung lakas ng hangin na associated dito. Kaya signal number 1 pa rin sa Batanes. Also, kahit nasa labas na po ito ng PAR ay may paghila pa po ito dito sa habagat. Kaya mananatili na makakaranas yung mga kababayan natin lalo na dito sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ganon din po ay mananatiling maulap at nandyan pa rin tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga probinsya ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Magpapatuloy pa rin naman po ito na itong habagat na may contribution itong si Inday sa mga kaulapan hanggang bukas. Pero mas mahina na po bukas at magiging maulap pa rin Monday, Tuesday. Pero by Wednesday, ito na po yung time na mararanasan na natin yung improved weather condition. Less clouds at mas mababa na rin po yung chance ng mga pag-ulan. At sa gale warning naman, may nakataas pa rin po tayo dito sa extreme northern Luzon. Iwasan o wag po muna tayong pumalaot sa Batanes at Babuyan Islands.
dahil may gale warning pa rin po tayo, posibleng umabot pa rin ng around 4.5 meters yung taas ng alon kapag tayo pumalaot. Kaya lalo na kung maliit na sakyang pandagat yung ating gagamitin, wag po muna. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa. Doc John, wala po tayong anumang LPA pa na binabantayan? Ikinalulungkot man po natin, pero sa labas ng Philippine Area of Responsibility, may nakikita po tayo ng mga cloud clusters. At base sa ating TC threat potential, ito po yung ating forecast for the next 2 weeks kung may mamumuo ba na bagyo or wala. So may nakikita po tayo doon, pero ang magandang balita naman po dito, at some point ay low chance pa naman po siya. So posible na yung cloud cluster na tinitignan natin ay ma-dissolve din o mawala din. Hopefully po, no, sa mga susunod na araw. At Doc John, tanong ko lang, ilan po ba ang inaasahan natin na papasok na bagyo ngayong buwan ng Hulyo? Ngayong buwan ng Hulyo po, no, ay 2 to 4 at nakatatlo na po tayo, at kung sakali man ay magiging pang-apat po itong lalabas, ay itong papasok na low chance pa. Right. Maraming salamat po, Doc John. Sana nga ay Wala na. Wala na. Oo, tama na yan. Okay na yan. Salamat, Doc John. Yes po, salamat po at mag-ingat po tayo. Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Sa detalye ng mga balita, 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, umabot na sa 17 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Inday at pinalakas na epekto ng habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, bukod sa nasawi, may 9 na katao pang nawawala dulot ng pagguhos ng lupa sa Mindanao. Mahigit sa 112,000 pamilya naman sa Luzon, Visayas at Mindanao ang apektado ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy pang biniberipika ang mga ulat ng nasawi. Samantala, aabot sa 1,000 individuals ang stranded pa rin sa mga pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Sa datos ng Philippine Coast Guard, kaninang alas 8 ng umaga, 1,000 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Central Southern Western Visayas, Barm, Palawan, Northeastern Luzon at Bicol. Pinakamaraming na stranded sa Southern Tagalog na aabot sa 276 individuals. Sinundan ng Western Visayas na may 265 passengers at Barm na may 130 passengers. Samantala bilang pag-iingat, 170 na sasakyang pandagat at 152 na motorbikes ang pansamantalang nagsilong dahil sa epekto ng sama ng panahon. Pansamantalang sinuspinde ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima sa nangyaring landslide sa Lanao del Sur. Ayon kay Colonel Cesar Cabuhat, Police Provincial Director ng Lanao del Sur, itinigil muna kagabi ang operasyon ng mga otoridad dahil sa kawalan ng sapat na lighting facilities. Gayunpaman, magpapatuloy naman agad ngayong Sabado na umaga ang paghahanap sa 4 pang nawawalang mga biktima. Samantala, mula sa naunang report na 5 ay umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa naturang insidente, kabilang ang 1 8 buwang gulang na sanggol. Posible namang itaas ang alert status ng Bulkang Kanlaon sakaling dumalas pa ang explosive eruption nito sa mga susunod na araw. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring itaas sa alert level 3 ang Kanlaon kasunod ng panibagong moderate explosive eruption nito noong Miyerkules na nagtagal ng 3 minuto. Lumikha ito ng kulay abong usok na umabot ng 2 hanggang 3 kilometro ang taas mula sa crater. Bago ang naturang pag-aalboroto, nakapagtala na ang bulkan ng moderate levels ng seismic activities, ash emissions at mataas na volcanic gas emission rates. Kaugnay nito, inirekomenda ng PHIVOLCS na lumikas na ang mga residente na nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at mag-ingat sa mga posibleng banta gaya ng uson, rockfalls at volcanic gas at iba pa. Bumagsak pa ang level ng tubig sa Angat Dam. Base sa datos ng DOST Pag-asa Hydrometeorology Division, patuloy ang pagbaba ng water level sa dam sa antas na 156.10 meters kanina huyang alas 8 ng umaga. Mababa ito ng 0.27 meters kumpara sa level kahapon na 156.37 meters.
Nananatili sa critical level ang anggat na ang normal high level ay 210 meters at 180 meters naman ang minimum operating level. Sa iba pang balita, tanggap muna tayo ng report. DOJ tiniyak na mas mabilis na ang justice system sa bansa. Detalye sa report ni RH9, Miss Tina Nolasco. Miss Tina. Hinimok ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga estudyanteng ang usad ng hustisya sa bansa kumpara noon. Ito ay ilang linggo bago ang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng DZHK Vida, sinabi nitong bagamat hindi perpekto ang sistema ng hustisya sa bansa, sinikisikap naman ang kagawaran na magawa ang tungkulin nito sa taong bayan. Pakinggan natin. Ngayon, yung pagong naka-steroids na. Ha? Yung pagong na, usad pagong ngayon naka-steroids na, mabilis na po at syempre hindi pa ho perfecto yung sistema. Pero nandun po yung passion ng lahat ng kawani, lahat ng opisyalis ng Department of Justice para magbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Aminado rin ang kalihim na isa sa hamon sa DOJ ngayon ang pagtiyak na mapapanatili at pagpapatuloy ang mga improvement o pagbabago na ginagawa ng ahensya. Kaya't upang masiguro na mapapakinabangan pa rin ng susunod na henerasyon, tinitiyak nila sa kagawaran ang paggawa ng mga department order upang maging permanente at hindi lamang mapatupad sa kasalukuyang administrasyon. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Samantala, inilunsad ng Department of Justice ang 8 regional katarungan offices sa buong bansa para magbigay ng libreng legal assistance, referrals at mediation sa mga Pilipino. Sa panayam sa special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Justice Undersecretary Margarita Gutierrez na bukod sa katarungan office ay may katarungan caravan para mabigyan din ng legal na tulong ang mga liblib na lugar. Patuloy niyang dumarami ang naseserbisyohan ng katarungan offices. Mula sa halos 11,000 noong 2023 ay umabot sa higit 25,000 ang natulungan ng mga opisina nitong taong 2025. Mga katarungan offices po na ito, meron po kaming libreng legal assistance, meron po kaming referral mechanism po sa iba't ibang ahensya, meron din po kaming mediation din po, at syempre meron din kaming coordination po, syempre with other agencies, with other lawyers, and with our prosecutors even. So yun po talaga, to strengthen access to justice. Then meron din po kaming katarungan caravan, ito po yung naglilibot po kami sa buong bansa para dalhin po itong serbisyo na ito sa mga kababayan po natin, lalo na po yung mga lugar talaga na walang access to justice, kahit po yung mga lawyers, di ba? Ang mahal ho ngayon maningil ng mga abogado pag magkukonsulta pa lang. At least ito, libre po. Kasi yun po talaga yung gustong natin i-enhance po, yung access po nila to justice. Kaysa sa TikTok po sila nagtatanong, di ba? At least, dito po, abogado na po natin po yung Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez. Sa iba pang balita, nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa Mean of Platts Singapore, posibleng tumaas ng 2 pesos hanggang 4 pesos ang kada litro ng diesel, habang 1 pesos and 80 centavos naman sa kerosene. Samantala, tinataya namang matatapyasan o kaya tataas ng piso ang kada litro ng gasolina. Ang penal na price adjustments ay iaanunsyo sa Lunes at ipatutupad sa araw ng Martes. RH Balita. Oplan kontra baha sa Maguindanao del Sur. Ay, kamustahin niya natin dahil nitong linggo, Jackie, tindi ng baha dyan sa may nire-report ni Jundi Makutak nitong Thursday o Friday. May isa pang namatay dyan. Oo, tsaka yung mga landslide nga meron pa nga sa dahon ng Mindanao na kumbaga parang yung mga lugar naman yan hindi kadalasan na pauulat na may mga baha at mga Ngayon bigla ito na nga nagkakaroon tayo ng mga ulat na ganyan at sa kasamaang palad may mga nasasawi pa tayong mga kababayan. Kamustahin natin ang sitwasyon maya-maya dyan sa atin home pagbabalik. Hindi pa rin nakakasama? Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes. Jackie Resho sa RH Balita.
Pilipinas ang oras, 24 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This